dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ang mangunguna po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Edward Torrio, IVE. Magsitayo po ang lahat. Ngayon, sa ika-25 araw ng Disyembre, ating balikhan ang mga kasaysayan na nag-uugnay sa ating kaligtasan. Noong mga panahong una, nang likhain ng Diyos ang santinakpan at lalangin ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ilang libong taon ang lumipas pagkatapos ng baha, nang palitawin ng Diyos ang bahaghari bilang tanda ng kaniyang tipan. 21 siglo mula sa panahon ni Abraham at ni Sarah. 13 siglo sa paglisan ni Moises kasama ang buong Israel mula sa Ehipto. 1,100 taon sa panahon ni Ruth at ng mga hukom. 1,000 taon ang pahira ng langis si Haring David. Sa ika-65 linggo, ayon sa propesiya ni Propeta Daniel. Sa ika-194 na Olimpiada, ang ika-752 taon ng pagkakatatag ng siyudad ng Roma. Ang ika-62 taon ng paghahari ni Octavio Augusto, habang ang buong mundo ay payapa. Ang ating Panginoong Hesu Kristo, walang hanggang Diyos at bugtong na anak ng Ama, hangad na pabanalin ang daigdig sa pamamagitan ng kaniyang pagdating. Ipinaglihila lang ng Espiritu Santo at 9 na buwan sa sinapupunan ay isinilang sa Bethlehem ng Huda ng Birheng Maria. Ngayon, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesu Kristo na nagkatawang tao.
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Kristo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Halina't ating sambahin si Jesus, ang ating Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin sa pagdiriwang natin ng Eucharistia ng Pasko. Hilingin natin ang biyaya ng kahinahunan upang tuluyang manahan ang sanggol na si Jesus sa ating mga puso. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa aming ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ang buwan ay purihin pagkat siya'y darating. Naririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ate Kristo poon siya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, inutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Romano. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serino, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. Samantalang naroon sila, dumating ang tamang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sapsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupending iyaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Itong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Ano po ba ang Pasko? Kadalasan sa mga simpleng tanong, kung makikita nating maigi, hirap actually nating sagutin. Actually, isa pang example na simpleng tanong, ano bang pagmamahal? Sarit-saring sagot ang ating maririnig. Pero masasabi natin na ang pagmamahal ay konektado ngayon sa ating pinagtitiwang, ang Pasko ng Pagsilang. Pero ano nga po ba ang Pasko na tinatawag? Madami sa atin ngayon ang hindi alam kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Unang-una po sa lahat, bago po tayo magpalalim sa ating pagtitika o ating refleksyon sa banal na pagdiriwang na ito, isa sa mga bagay na marirealize natin is, di ba kadalasan, pag tayo ay gagawa ng isang bagay, tulad na lang siguro ng bahay o tulad nitong maganda ninyong simpleng kapilya, naniniwala tayo na dapat ang mga kasangkapan o materyales na gagamitin ay dapat yung the best. Hindi ka kukuha ng mga pipitsuging mga materyales tulad ng mga mahal nating kontraktor. No? Hindi ka basta-basta bibili ng mga mumurahing jealousy. Hindi ka basta-basta bibili ng mga mumurahing pyesa o electrical wires. Lagi tayong naghahanap ng the best. Sa simpleng handaan nga lang, o tulad na lang ng Noche Buena na inyong pagsasaluhan mamaya pagkatapos ng banal na misa, sa paghahanda pa nga lang gagastos na tayo. Gagastos na tayo. Tapos, habang magluluto kayo siguro ng inyong kakainin mamaya, o kanina, no, namili kayo, at kadalasan ang gusto ninyong i-pick up is yung mga magagandang rekado.
At least kahit papaano para malasa at masarap. Bakit ganun po ang ating ginagawa? Kasi gusto natin ibigay kung ano ang the best. Kung ano ang the best. Kaya nga kadalasan, no, ang tao para magkaroon ng magandang output na tinatawag, dapat ang materyales niyan ay maganda. Dapat ang kanyang instruments ay maganda. Dapat ang kanyang kasangkapan ay maayos. Kasi sa totoo nga naman talaga, mahirap talagang magkaroon ng magandang output o kalalabasan kung supply ang ating mga materyales. Pero mga kapatid, napansin mo ba na kapag ang Diyos ang gumalaw, hindi siya gumagamit ng the best? Hindi ko alam kung na-realize niyo po ito. Pag gumagalaw ang Panginoon, hindi siya gumagamit ng the best. Kadalasan, ang kanyang ginagamit o napipili para masakatuparan niya ang plano ng kaligtasan ay yung mga tipong walang kwenta sa mata ng tao. O sabihin natin, walang silbi sa ating mga mata. Kadalasan yun yung mga instrumento niya na ginagamit niya para makapag-communicate siya sa atin. Mga sablay ang ginagamit ng Panginoon. Hayaan niyo po akong magpatuloy. Kita ninyo, bakit si Mama Mary ang pinili ng Diyos para maging kanyang ina? Bakit hindi pinili ng Diyos ang isang reyna na may dugong bughaw para maging kanyang ina? Kilala niyo ba si Maria? Si Maria ay walang kwenta sa mata ng mga Hudyo. Bakit wala siyang kwenta sa mga mata ng Hudyo? Kasi wala siyang pinag-aralan, isa siyang dukha at mahirap. At isa lang siyang ordinaryong babae na kadalasan ay nangunguha ng tubig sa balon. Walang status ko si Mama Mary. Pero itong walang status ko na ito ay naging ina ng Diyos at naging ina din nating lahat. Walang kwenta sa mata ng mga tao, pero naging ina ng Diyos at naging ina natin lahat. Isa pa pong halimbawa, sa kabila ng aming mga karupukan at mga kasalanan, bakit kami pa ang napili ng Panginoon para maging kanyang pare? Pero sa kabila nito, hindi ito alintana ng Panginoon, bagkus ang aming mga boses at ang aming mga aksyon sa loob ng banal na misa ay nagiging boses at galaw din mismo ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sabi nga ng Diyos sa sulat sa San Pablo sa mga taga-Korinto, sisirain ko ang mga karunungan ng mga marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Kaya kita ninyo, ang Mesiyas o ang Haring si Kristo ay hindi ipinanganak sa isang glamoroso o kaakit-akit na lugar. Ang mga Hudyo nung panahon na iyon ay nag-e-expect ng isang Mesiyas, siya ay ipapanganak o ini-expect nila na ipapanganak siya sa kaantig-antig na lugar. Ngunit ang hari ng sanlibutan na nagpakababa at nagkatawang tao ay mas piniling sa sabsaban ipanganak kaysa sa palasyo o ospital. Alam niyo ho yung nilalagyan ni Jesus doon, yung tinatawag na manger? Lalagyanan po yan o plato po yan ng damo. So hindi mo ma-imagine yung laway ng baka, laway ng kambing, laway ng tupa ay doon sa pinaglagyan ng bagong silang na si Jesus. Kahit anong linis mo sa sabsaban, madumi pa din yan. Ang baho ng sabsaban
at ang panghi nito ang siyang bumalot sa bagong panganak na Mesiyas na si Kristo. Alam nyo, tinatanong ko kadalasan ito sa Christmas homily ko. Kadamihan po sa inyo dito, mga nanay. Tanungin ko ho kayo, bakit hindi po kayo sa sabsaban ng anak? Get the point. Ang Panginoon sa sabsaban pinanganak. Sa baho at panghi ng sabsaban. Pero mga kapatid, ang panghi at baho ng sabsaban na ito ay siyang naging tunay na diwa ng Pasko. Ang sabsaban, ang unang manifestasyon ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa mga walang kwentang tao na katulad mo at katulad ko. Mga kapatid, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Pasko ay kapanganakan ng Mesiyas. Ang Pasko ay hindi para pang komersyo o business. Makikita mo ngayon sa mga iba't ibang musical team sa telebisyon, puro artista ang mga naandun, pero nasaan si Jesus? Inaagaw nila ang entablado para kay Jesus. Binabago nila ang anggulo ng spotlight. Isa ka ba doon sa magbabago ng anggulo ng spotlight na dapat nakatapat kay Jesus? Aagawin ba din natin ang entablado na para kay Jesus na mahal tayo ng sobra-sobra? Ngayon, napakasakit na ang pagdiriwang ng Pasko ngayon ay nakabase sa komersyo. Hindi na sa kapanganakan ni Jesus ang pinagdidiwang natin. At saka matanong ko lang, bakit ang bagong taon ngayon ay mas nagiging importante kaysa sa kapanganakan ni Jesus? Bakit ang New Year ngayon ay mas importante kaysa sa December 25? Action speaks louder than words. Hindi ko sinasabi na huwag tayo magdiwang ng New Year. Wala akong sinasabing ganon. Pero makikita mo, bakit mas nag-e-effort ang tao ngayon sa New Year kaysa sa Pasko? Sa New Year, magpapalit ka lang ng kalendaryo. Pero sa December 25, sinong dumating? Sinong pinanganak? Sino? Si Jesus. Si Jesus. Mga sambayanan ng Diyos, ang tunay na diwa ng Pasko ay matatagpuan lang sa sabsaban. Hindi sa supermarket, hindi sa palengke, hindi sa shopping mall, at hindi din sa amusement park. Sa sabsaban lang natin makikita ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya kung gusto ninyong madama at malaman ang tunay na diwa ng Pasko, kailangan nating magpakababa. Hindi sa atin si Kristo kung tayo ay punong-puno ng pride o pagmamataas. Kaya nga, mas pinili ng Panginoon na panganak siya sa sabsaban kasi walang ma-pride na tao doon. Nakakita ka na ba ng ma-pride na kambing? Nakakita ka na ba ng ma-pride na baka? Nakakita ka na ba ng ma-pride na tupa? Pero ma-pride na tao, nakakita ka? Tingin ka sa kaliwat kanan mo. At tumingin din kayo sa akin. Lahat tayo dito may pride. Si Kristo ay sa atin lang kung ang ating mga puso at kaluluwa ay magiging katulad ng isang sabsaban. Si Kristo ay sa atin lang kung ang ating mga puso at kaluluwa ay magiging katulad ng isang sabsaban.
ipinagdadasal ko sa pamamagitan ng ina ng Diyos na si Maria na sana tayo ay pagpalain ni Niño Jesus, ang bagong silang na si Jesus. At naway masapuso po natin kung ano talaga ang tunay na diwa ng Pasko. Sa sabsaban lang po natin makikita ang tunay na diwa ng Pasko. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod ang lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. puno ng kagalakan ng ating mga puso habang ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Ang ating itutugon, Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, mga relihiyoso at mga relihiyosa, puspusin nawa sila ng Diyos ng Kanyang pagmamahal upang patuloy silang maging saksi ni Kristo at maging mga tagapagdala ng Kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkakamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, mamuhay nawa tayo kaisa ni Kristo at maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng pagmamahal at kapayapaan dulot ng Kanyang pagsilang. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapaghatid nawa tayo ng liwanag ni Kristo sa tanan, lalo na sa mga nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahihirap at nagdurusa, nawa ngayong panahon ng Kapaskuhan ay ipadama sa kanila ang pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng ating malasakit at pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, naway pagkalooban sila ng Diyos ng walang hanggang kapahingahan at sumikat sa kanila ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong aming tanglaw, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo sa iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ihanda po ang ating sarili para sa pag-aalay.
Itayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan, ay siya nawang magpangaral sa amit magtampo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayong ikaw ang aming nababanagaan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kaipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tumayo na po lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagian kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami, sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami, sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Maupo po panandali para sa ilang paalala at pasasalamat. Muli po ay magandang gabi po sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, ang altar servers, ministry of lectors and commentators, greeters and collectors. Gayon din po sa ating sumusubaybay sa ating live stream mass media, Facebook Live. Pasalamatan din po natin ang mga sponsor, family sponsors para po sa ating banal na misa, Mrs. Baby Taniedo, Lucky Charm Water Refilling Station and Laundry Shop, Mr. and Mrs. Marvin Cleofas, Mrs. Norma Mejia, Mrs. Salve Santos, Mrs. Belia Ramos, Mrs. Josefina Padelo, Mr. and Mrs. Renren Cleofas, Bruno and Morte family, Joanna May de los Reyes, Charmaine de los Reyes, Arlene Umipig, at Annalyn Avenido and family. Gayon din po ang nagdiwang sa ating banal na misa, si Reverend Father Edward Torrio, IVE. Palakpakan po na. Para po sa ating paalala at paanyaya, sa December 25, 2025, Christmas Day Mass, ang mga schedule naman ay Cluster Hope, 6 a.m. Silver Strake, Cluster Faith, 9 a.m. Tahanan ni Maria, Cluster Love, 5 p.m. Woodcraft Bayanihan. Sa December 26, 2025, ay sisimulan na po natin ang Pax Tecum. Ang Pax Tecum schedule, Cluster Love, December 26, 2025, 8 a.m. Cluster Hope, December 27, 2025, 8 a.m. Cluster Faith, December 29, 2025, 8 a.m. Ang mga sakristan ay mag-iikot sa bahay-bahay kasama si Baby Jesus upang mag-alay ng panalangin sa tahanan na kanilang pupuntahan. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Wide Christmas Party. Ito po ay gaganapin sa January 3, 2026, Sabado, sa Bayanihan Covered Court. Magkakaroon muna ng banal na misa sa ikatatlo ng hapon at susundan naman po ng programa, mga raffle at activities. At sa pagkatapos po ng misa, ay inaanyayahan din po ang lahat na humalik sa banal na sanggol na si Baby Jesus. Marami pong salamat.
Magsitayo na po ang lahat. Nagpapasalamat po ko sa inyong pag-imbita po dito sa inyong napakagandang mission station sa pangunguna ni Father Sammy, no ho? And then at the same time po kay Ate Marpy tsaka kay Kuya Jesse, no? Salamat at medyo mas malaki-laki na yung motor na pinangsundo mo, kinayan na ako, no? Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, Father. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ni sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.